Here we go mga kapatid, kaibigan ko at kumpare. One Punch Man Chapter 209. Flashy Flash at Sonic sinubukang iligtas si Blast laban kay Void. Empty Void gumamit na naman o nagpakawala na naman ng kanyang Dimensional Slash. Saitama ipinakita na at kasama niya dito si Manako. Dimensional Slash ni Void pinigilan lang ni Kalbo gamit ang dalawang daliri. Isang babae na kinikilalang asawa ni Blast. Bakit nga ba natukso si Empty Void dito? So ilan lamang yan sa mga nag-iinit na pangyayari dito guys sa One Punch Man Chapter 209. So tara, umpisa na agad natin. Bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay itong ang pinakamalakas na kalbo na hinawakan ang sandata ni Empty Void gamit lamang ang kanyang dalawang daliri. At ang first panel nga natin para sa chapter na ito na itong ang si Void ay tinuhog na naman si Blast na kanya pang sinasabi na sinusubukan nga ba daw ni Blast na sabihin sa kanya na siya ay magising. Dahil syempre para kay Blast na itong ang si Empty Void ay kinokontrol nga ng God. Kaya gumising na nga daw itong si Void bago pa mahuli ang lahat. Pero kalinsabay niya na isagot naman dito ni Void kay Blast na mukhang ito nga daw si Blast ang kailangang magising. At kanya pa nga rin daw na narinig na ito nga daw si Blast ay nakaakyat sa pinakatuktok na tinatawag ng mga pro-hero. Pero sa kabilang banda ay irresponsable nga daw itong si Blast dahil nga daw ang kanyang mga alintuntunin ng mga pagguturo ay laging nagdadala sa kapanganiban sa mga tao sa paligid niya. Kaya sa gayong bagay din sino nga ba daw ang naprotektahan nitong ni Blast? Kaya si Blast ang mukhang kinakailangan nga daw na magising dito. At dito nga rin mga pare ko na kung mapapansin nyo, lalo nga pinapahirapan ni Empty Void itong si Blast na habang nakatuhog ang mga espada nito inangat pa ito lalo ni Void. Nakadahilanan na lalong bumaon at lalong bumigat ito sa espada. So napakasakit niyan mga sir. Lalong tutuhog yan at lalong mahiwa yung laman ni Blast. But anyway, dito nga sinabi rin o dinagdag din ni Void na diba may anak nga daw itong si Blast na agad nga din ginabahala ni Blast dahil nga sa bagay na yan na sinabi sa kanya ni Void hindi niya nga dito magawang makatingin ng diretso. So para nga sa mga hindi pa nakakaalam, ang anak nga ni Blast ay nabibilang din sa isang asosasyon ng mga hero at ito nga ay nagngangalang Blue. So habang dumadaldal nga dito si Void mga pare ko dito nga makita natin na bibiglang umatake sa kanya. Bang! At ito nga ay si Flashy Flash. Pero wala pa nga rin kwenta yan dahil nga nasalag pa rin agad ito ni Void. Gamit lang din ng kanyang isang sandata. Panis pare ko partida. Nakaangat sa isang sandata si Blast tapos sinalag niya lang yung isang atake ni Flashy Flash. So dahil nga sa pangyayaring yan, dito nga sinabihan ni Blast itong si Flashy na tumigil na nga ito at huwag na makialam. Ngunit sumalit tatapwat sumagot naman dito si Flashy na kanyang sinasabi na bakit nga daw sa umpisa pa lang ay hindi na agad tinarget ni Blast yung weak spot. Hindi ba gayon naman daw ang tinuro sa kanilang village? So yun nga guys, talaga namang kasi na may pag-aalinlangan pa dito si Blast na tuluyan nga itong si Empty Void. Kaya may pag-aalinlangan din talaga si Blast na gawin yung sinasabi ni Flashy Flash. So dahil nga sa kontrahan na yan, dito nga hindi na rin nagpapigil si Void at kanyang binira na rin dito si Flashy. Bang! Pero agad-agad nga din bumak up dito si Sonic mga pare ko Pero hindi nga ito tumama dahil nga napakabilis din kumilos ni Void na bigla pa nga itong nawala at napunta agad sa ibang dimensyon. Na kanya pang sinasabi na tatapusin niya na nga daw itong sila Sonic, Blast at Flashy Flash. At mas gugustuhin pa nga daw ni Void na direct nang atakihin itong sila Blast kesa naman daw na lumikha pa siya ng mga pag-atake mula sa kalayuan. Ngunit subalit tatapat na wala na nga daw halaga mga bagay na yon dahil nga katapusan na nga daw dito nila Blast. Kaya sa bagay din yan wala na nga dito nagawa sila Blast at napamura na lang sa mga nangyayari. Kaya ang next panel dito mga sir heto na. Bumitaw na naman ng Dimensional Slash itong si Empty Void. Na kung mapapansinin nga titignan, napakadahong buhala nga ng ataking ito. Natiyak na hindi na nga ito maiiwasan nila Blast lalo't putulin yung kamay niya. Nakadahilanan upang hindi sila makapag-teleport. Kaya ang next panel dito mga sir heto na. Itong Dimensional Slash ni Void ay gumagapang na nga sa lupa. Ngunit subalit datapwat bigla nga silang nagulat dito sa isang bagay na bigla nga kasi itong tumigil. Itong pagkalaki-laking ataking to bigla na nga lang huminto. Na kaya naman pala ganon ang next panel nga dito heto na guys. Bigla pa lang pumigil dito at hinawakan ito gamit ang dalawang daliri. At ang nilalang na to na pumigil sa ataking niyan ay walang iba kundi itong pinakamalakas na kalbo. Panespar, dalawang daliri lang hinawak dito at bigla na nga itong huminto. Na dito ngayon makita natin sa likuran ni Saitama itong si Manako. Na 20 kabado pa nga ito dahil nga katik na talaga at munti ka na talaga silang tamaan ng bagay na ito. So diyan ngayon nagtataka pa itong pinakamalakas na kalbo na kanyang sinasabi na ano nga ba daw ang bagay na to na habang hawak-hawak pa nga ni Saitama ang bagay na yan dito nga sa kabilang banda hirap na pala dito si Void na kanya pang sinasabi na bakit nga daw ganun na bigla itong huminto at hindi pa nga daw niya ito maigalaw. Bakit nga daw nagkaganon samantalang wala naman daw kasi na may kakayanan na makapigil ng kanyang ataking ito. Itong kanyang Dimension Blade na kayang pumunit o humiwa miski ng kalawakan. So buwisit nga dito si Void at papaano nga daw nangyari yon. Nasa kabilang banda naman dito nga nakadungaw sa taas ang pinakamalakas na kalbo na iniisip na saan ba nanggaling ang bagay na ito. So habang hawak ni
ni Saitama ang bagay na yan, dito nga sa kabilang panel guys ay may dumagdag pa na isang atake at bigla niya nga rin itong hinawakan o sinalo sa kanyang kabilang daliri. Kaya sa bagay din yan dito nga gulat na gulat talaga itong si Empty Void sa nangyari. Nanlalaki nga talaga dito ang kanyang dalawang mata at papaano nga daw nangyari yon. Dahil nga gamit lang ang dalawang daliri pinigilan nga lang nitong kalbo ang kanyang dalawang attacking Dimension Blade. So dahil nga nahawakan o na-hold na ni Saitama itong dalawang Dimension Blade ni Void, dito nga sa next panel guys heto na. Bigla nang ang hinila ni Saitama itong dalawang Dimension Blade ni Void at mula nga din sa itaas makita natin dito si Void na nahatak din pababa at kaya sa bagay din yan hayan na nga. Bang! Baon sa lupa itong si Void mga pare. Pare nagmukhang tolongges dito si Empty Void. Nagmukhang kulangot sa ating pinakamalakas na kalbo. Nakaalinsabay nga niyan nang bumaon sa lupa itong si Void. Dito naman sa kabilang banda ay ating makita na hawak-hawak na nga ni Saitama yung dalawang sandata ni Void mga pare. Pero syempre dahil nga hindi naman basta-basta papayag na lang si Void na mangyari sa kanyang bagay na yon, matapos nga pagkakamaon niya sa lupa bigla nga siyang umahon dito. Dito nga nagulat pa siya sa nangyari dahil nga nawawala ang kanyang dalawang Dimension Blade. Nakalinsabay pa nga niyan bigla nga sumabay na pag-atake ditong sila Sonic at Flash, ngunit subalit datapwat na bigla nga rin gumawa ng jutsu itong si Void para bigla nga rin magawang makaiwas sa mga atake gagawin sa kanya ni Sonic at Flash. Nakalinsabay nga din yan bigla nga sinamantala ni Blast ang pagkakataon na ang ginawa nito gamit ang portal kinuha nga ni Blast ang kanyang naputol na kamay at ito ay pinagbangga sa kanyang kabilang kamay upang makalikha ng teleportation, nakadahilanan din upang mahabol at mahuli niya si Empty Void. So bale ang pinakaginawa dito ni Blast para mapagalaw niya yung kanyang naputol na kamay sa pamamagitan ng pag-transfer ng pagdaloy ng kanyang mga dugo at yung pagbato ng signal dito sa kabilang dugo ng kanyang kamay. Yun yung naging dahilan upang magdikit o mag-fizz uli yung kanyang mga kamao sa magkabilaan. So panes mga pare ko ang utak ni Blast na kaya sa bagay din yun dyan na nga nagawang nahuli ni Blast itong si Empty Void bago pa ito muling makalayo na naman. Huli ka Balbon, huli ka sir. Anyway mga pare ko ang next panel nga dito ipinapakita ang isang pangyayari na kung saan parang naghahalo o parang nag-merge nga itong sila Empty Void at Blast na mukhang ganun nga talaga ang nangyayari dito dahil nga sinasabi ni Void na mukhang binabalak nga daw ni Blast na makipagsanib sa kanya at kung magkakagayon man daw yung mga ilang parte nga daw ng kanilang katawan magkakagutay-gutay at mapupunit. Kaya kaalinsabay ng pangyayaring yan dito nga naisip ni Blast na yung bagay na sinabi niya kay Sheach sa mga nagdaan na kung sakali nga daw na wala na silang ibang choice para mahuli nga daw si Empty Void ang pinakatanging paraan na nga lang daw na naisip nila is yung makapag-fuse o makipagsanib kay Empty Void once na mahuli na nga daw ito ni Blast. At once na mag-merge na nga daw si Blast at si Void gamitin na nga lang daw ni Sheach yung Monster Cell Separation Technology para nga daw sila mapaghiwalay uli at okay nga lang din daw kay Blast na kung ipaprioritize ni Sheach yung buhay ni Void. So ayun nga mga pare ko yung nakaraang usapan nitong nila Sheach at Blast na yun na nga lang pinakaparaan na naisip nila upang mailigtas nga si Void sa pagiging halimaw nito. Then kaalinsabay nga niyan bumalik ang eksena dito kay Blast at Void na naghahalo-halo nga ang kanilang katawan, ngunit subalit datapwat may napansin nga dito si Blast na isang problema na may isang liwanag nga daw na sinusubukan silang paghiwalayin dito ni Void. Kaya nga sa bagay din yan dyan na nga guys, boom! Bigla-bigla nga rin talaga naghiwalay itong si Void at Blast at sila nga itong milapon sa magkabilaan. At yan ngayon nagtataka talaga ang dalawa na papaano nga daw nangyari ang bagay na yon. Pero sa isang bagay pa dito na nakatulong naman kay Blast na kahit sa panandali ang merge na nangyari nagawa nga ni Blast na masilip yung mga ilang alaala ni Void. Na dito nga nakita ni Blast nang si Void ay sumilip sa cube. Bigla nga may nagpakita dito kay Void na isang babae na inaabot nito ang kanyang kamay. Na dyan ngayon nakita rin ni Void na itong isang babae ay kasama si Blast at ang isang bata na itong ang batang to mga pare koy ay alam naman natin na ito nga yung anak ni Blast na si Blue. So basically itong babae na kasama ni Blast sa isang larawan matik na asawa niya nga ito. Then matapos nga makita ni Void yung babaeng yon ang next panel dito mga sir dito na nga rin nagbago yung itsura ni Void na ito ay kumikinang-kinang na nga at ito ay parang wala na nga sa kanyang sarili. So ayan nga mga pare koy ang last panel dito sa chapter 209 ng One Punch Man na kung titignan o papansinin nga din halos parehas ito sa nangyari doon sa Garo versus Bang dahil nga sa pamamagitan ni Bang tinukso nga itong si Garo na para nga ito ay makareceive ng kapangyarihan mula sa God. Kumbaga yung God nag-appear doon na pakita kay Garo as Bang na inaabot nga din nito ang kanyang kamay kay Garo na same o parehas nga lang din dito sa nangyari kay Void na itong isang babae ay inaabot ang kanyang kamay. So means to say itong babae na nag-appear kay Void ito rin yung God na gustong gawing vessel yung katawan ni Void katulad na nangyari kay Garo. So ayun nga mga pare ko ang ating talakayan for this chapter ng One Punch Man. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na chapter, lalo't pinakita na nga dito o ni-reveal na uli ang pinakamalakas na kalbo. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.